Ito yung nabili kong yellowfin tuna na gagawin kong sashimi. Kung napapansin nyo yung paghiwa ko, hindi pa tayo masyadong professional, no? Pero okay na rin dahil una, akin naman ito. Solo ko, hindi naman yung for sale na gagawin yung sashimi ito. May ano pa tayo, medyo may kulang pa tayo sa paghihiwa. Siguro sa susunod, mapapaganda na natin yan. Kung pagmasdan nyo, parang medyo mabagal at hindi pa pulido yung paghiwa natin. Dahil ano to, bibihira kasi na may tinitindang ganitong size na gustong-gusto ko. So napilitan ako dahil sabi ko nga paborito ko ito, isa sa mga paborito kong pagkain, tuna sashimi. May kamahalan nga lang ng konti, kaya lang since bibihira, sinamantala ko na at gagawin kong sashimi. At kung sino man bumisita sa akin, siguro yun ang iharap ko. Dahil yung iba naman mga tropa ko, hindi sila masyadong maano doon sa wasabi paste. Dahil alam nyo naman, may maanghang. Ayaw na maanghang ng iba. Pero ako talagang sobrang gustong-gusto ko itong sashimi. Kikita nyo kung paano ko hiwain na i-comment nyo lang sa mga sanay ng maghiwa ng ganyan kung paano yung technique. Pero okay na rin kung personalize, normal naman yan. Una, kukunin mo lang naman dyan yung nasa ibabaw, yung parang likod nung yellowfin. Yun lang ang talaga importanteng makuha para gawing sashimi. The rest, yung mga scrap, pinaka-scrap niya na sinisigang namin, inaasiman namin ng luto para masarap. Yung pinaka niya, yung buntot, yung ulo, yung belly, hindi yung kasama sa paggawa ko ng sashimi. So, ganito, habang hinihiwa ko yung kaibigan nating tuna, hinihiwa ko ng hindi man kagandahan, samantalahin ko na magbigay ng simple tutorial ulit dahil member tayo dun sa Bios Nation. Kung mapapansin nyo yung Sergey Calo Vlogs, nandun din ako sa Bios Nation. Na-accept naman ako ng admin natin ng Bios Nation. So ngayon ang issue natin dyan sa Bios na yan, since marami naman bumibili ngayon yung mga model 2024, 2025, meron na yata. Marami doon yung mga nagtatanong. Kung familiar kayo, yung mga ka-Bios Nation ko, maraming mga tanong. Isa sa mga tanong nila, kaya ba ng Vios umakyat ng Baguio? Nasagot ko na to sa previous vlogs ko. Paano ba yung paggamit na bakit may delay? Maraming katanungan diyan sa Vios Nation. Actually, nagre-research pa nga ako hanggang ngayon sa tagal ng 2022 model nga pala yung Vios ko, XLE CVT. Marami silang katanungan na minsan may mga sumasagot na kapwa taga-Bios natin, minsan na pang-asar lang, pero okay naman yun, na katuwaan lang naman natin. Kagaya niyan, may magtatanong, kaya bang umakyat ng Vios sa Baguio? May sumasagot doon na kaibigan natin, nasa driver yan, which is totoo. Actually, wala naman yung sabihin mong napakagaling na driver. Maari, maniniwala ko yung madiscarding driver. Ako, sumobra na ako sa taon sa pagdadrive. Pero hindi ko pa rin sinasabing magaling ako mag-drive. Hindi pa rin dahil hindi natin hawak ang mga pagmamaneho ng ibang sasakyan na nakakasabay natin. So, ingat lang lagi. Yun, kagaya niyan. Pagdating sa pag-akit ng Baguio, kung alam yung hindi pa kayo bihasa sa mag-drive ng upclimb, better ipabayan nyo muna sa ibang magaling para pagmasdan nyo yung diskarte niya. At sa susunod siguro, lahat naman ng driver, wala naman yung pingin ng anak magaling na mag-drive. So tandaan nyo yun na safe driving lang lagi. At saka isa pa, yung tip ko, yung marami kasi nagtatanong, pag newbie ka, pag upo mo sa upuan, normally, kumbaga is open na. Titignan mo both side mirror, kung convenient ka ba, rear view mirror, yung upuan mo, convenient ka ba para mag-drive, yung parang hindi ka apeke, yung relax ka na nakaupo.
So, isa yun. Ngayon, pag on mo dun sa, di saksak mo yung susi, mag-on yung mga sa dashboard, yung mga iba't ibang icon. Ang matitira lang doon bago mo i-start ay, ang huling mamamatay dun sa group ng icon doon sa dashboard ay yung parang airbag. Bago, ang maiiwan na lang doon yung temperature gauge, yung engine gauge, yung parang manibela na icon, yung park mo, then pwede mo nang start. Ngayon, wag mo ka munang mag-abante or wag mo munang i-abante o i-atras ang sasakyan hanggat naka-on pa yung temperature icon na blue. Yung sa akin kasi sa XL CVT na 2022, blue yung icon ng temperature. Pag namatay, pwede ka nang umabante. Kasi yun ang sign na pwede ka nang umabante, medyo mainit na yung makina. Siguro naman na nakuha ng mga newbies yung yung tungkol doon sa temperature bago mag-drive. Then, ang procedure niyan sa iba, ilalagay mo muna sa drive, dahan-dahan, smooth lang ang pagkakamyo, since matic naman ito, ilalagay natin sa drive bago natin i-release yung handbrake. Then go, safe drive na lang ulit. Sana naman na nakuha o naintindihan ng mga newbies natin yung simple at napaka-iksi na tutorial natin. Marami pa kong sasabihin tungkol sa mga newbies kasi nakakaawa naman yung maraming tinatanong. Minsan nakakatawa ngayon, minsan tinatanong ano ba yung gauge, ano ba yung tumutunog pag sa humps. Ang dami. Kung familiar kayo sa Sergio Calvo Vlogs, makikita nyo may mga tutorial ako doon kung bakit tumatalbog, kung bakit sumasayad sa humps. Meron tayong kung bakit nade-delay minsan. Totoo yun, yung nade-delay yung XLE. Minsan tumatakbo ka ng 20 to 30 to 40. Minsan biglang parang nagpe-prenong kusa. Normal yun sa XLE CVT. Huwag kayong mag-alala na naggaganon yun. So, yun lang muna ang may bibigay kong tips, lalo na sa mga newbies. Baka mamaya mabas tayo na magaling. Hindi. I-share ko lang yung nababasa ko dun sa mga comment section ng Vios Nation. Sana maintindihan at maunawaan ng iba. O balik tayo dito sa magaling na tuna. Ayan na, malapit na tayong naatado na siya. And afterwards, ilalagay ko na yan sa tab. Kung ilan yung magagawa ko sa isang pirasong tuna, ilalagay ko na yan sa tab. Samantalahin ko na rin ulit na shoutout ako, hindi ko na papangalanan, basta sabihin ko na lang lahat ng friends, lahat ng sumusuporta, mga kamag-anak, kaibigan, kaklase, yung lahat ng mga sumusuporta, nagfa-follow dun sa FB, nagfa-follow sa TikTok ni Sergio Calvo Vlogs, nagsusubscribe sa YouTube channel ni Sergio. Sobrang pasasalamat ang pinaparating ni Sergio Calvo sa inyo. Sana huwag kayong magsawa sa pagsuporta kay Sergio Calvo Vlogs. At nandito lang ako at mag-comment lang kung sakali kung ano yung dapat kong baguhin at ibibigay ko sa inyo ang nararapat na improvement para sa mga susunod ko pang vlogs. Okay, at ito na yung bali 3 tab lang yung nagawa ko, tapos lalagyan na lang ng yan, paper towel, tapos ilalagay na sa chiller, wag sa freezer ng red. So hanggang dito na lang at sana kita tayo ulit sa susunod ko pang vlogs. Maraming salamat at hope to hear you soon. Thank you.